Hi guys, magandang araw po sa inyo. Paano ba pumili ng sapatos na pantakbo? Ang sagot dyan, depende sa budget mo at pangailangan mo. Maraming iba't ibang klase ng sapatos na pantakbo. May pang speed run, long run, recovery run, LSD, at race day na sapatos. Hindi lang yon, may mga klase ng sapatos na aggressive. Ibig sabihin nito, papatakbuhin ka nito ng mabilis. Ginawa ko tong video na to dahil sa mga nag-message, sa mga nag-PM, sa mga nagko-comment tungkol sa running shoes. Disclosure, lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experience ko sa ginagamit kong sapatos ngayon. So bago natin simulan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Wala naman ba ito, malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta sa akin dahil nami-maintain ko yung pag-upload ko ng video dahil sa inyo. Sabi niya, okay lang bang bumili ng carbon-plated shoes kahit 3km to 5km lang ang tinatakbo? Pwedeng oo, pwedeng hindi ang sagot ko. Kung yung 3km to 5km mo na takbo ay tamang papawis lang, ang sagot ko ay hindi. Dahil mas mahal yung carbon-plated shoe kaysa dun sa non-carbon-plated shoe. Ang masasuggest ko sa iyo, pumili ka ng sapatos na affordable, na breathable ang upper layer ng sapatos para hindi basta-basta umiinit. Responsive ang midsole, stable, durable ang rubber outsole, at higit sa lahat, walang carbon plate para mas tumagal yung sapatos mo nang hindi ka bili ng bili. Kung yung 3km to 5km mo naman ay gusto mong tumakbo ng mabilis at gusto mong kumuha ng magandang personal record, yes ang sagot ko. Dahil ang mga carbon plated shoes ay magaan kaysa dun sa non-carbon plated shoes ang timbang. So magaan itong itakbo, less effort kapag humahakbang yung paa natin. Mas responsive din ang midsole nito. At yung carbon plate nito, mayroon talagang tulong sa proportion at stable kapag tumatakbo tayo. Pero nakukompromiso ang tibay ng carbon plated running shoes kasi lahat ng material niya ay pinagaan para sa mabilis na takbo. So hindi siya tatagal kung gagamitin mo siya sa pang-araw-araw na training mo sa pagtakbo. Pwede mo lang siyang gawing rotation shoe, gamitin sa speed workout at race day. So sana nasagot ko yung tanong mo kasi nakailang comment ka na ganyan ang tanong mo sa akin. Pasensya na at hindi ko kagad nasasagot. Napansin nyo guys yung pagre-review ko ng sapatos. Pinapakita ko sa inyo yung upper layer, yung midsole, insole, at especially yung rubber outsole bago ko itakbo at pagkatapos kong itakbo. Para malaman nyo kung matibay ba, durable ba yung sapatos na nire-review ko. Yan kasi ang goal ko, ang malaman ko kung matibay yung sapatos na nire-review ko para hindi naman sayang yung ipambibili nyo sa sapatos. Tungkol naman sa performance ng isang sapatos na ginagawan ko ng review, lagi ako nagbe-base sa experience ko. Karamihan sumasangayon sila dun sa naging experience ko sa isang sapatos kasi yun din na naging experience nila sa sapatos na ginawan ko ng review. Meron din namang hindi sumasang-ayon sa pagre-review ko ng sapatos at hinahanapan nila ako ng mali yung review at cons ng sapatos. Wala akong magagawa dyan guys kung yan ang iniisip nyo kasi nagbe-base ako sa experience ko sa sapatos. Alangan namang mag-invento ako ng cons para lang may masabi akong cons sa isang sapatos. Para ako nagsisinungaling nun. Hindi ko magagawa sa inyo yan kasi alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera at hindi pinupulot ang pambili ng sapatos. Pero kung meron akong nararanasang hindi maganda o cons sa isang sapatos, binabanggit ko naman sa video. So pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng sapatos. Kapag sinabing pang speedrun, magaan ito. Pwedeng carbon plated or non-carbon plated shoe. So bakit kailangan magaang sapatos ang ginagamit sa speedrun? Unang-una, hindi mahihirapan mag-transition yung paa natin kada hakbang kapag tayo ay tumatakbo. Less effort at hindi basta-basta masasayang yung energy mo habang tumatakbo. Mamimaintain mo ng matagal yung goal pace mo. At malaki ang chance na ma-break mo or makakuha ka ng magandang oras sa isang distance. Subukan mong itakbo na mabilis yung mabigat na sapatos. Sa una, hindi mo mararamdaman yan, yung bigat niyan. Pero kapag nakailang kilometro ka na, naku, mararamdaman mo na yan. So, ang gagawin mo ngayon, magdo-double effort ka na para ma-maintain mo yung bilis ng takbo mo. So, maraming masasayang na energy na magresulta ng mabilis na pagkapagod. At dahil doon, hindi mo ma-maintain yung goal pace mo. Ibig sabihin nito, bababa ang effect noon sa training mo. Dahil hindi mo nagagawa ng maayos ang speedrun mo. Nga pala guys, kung ano yung ginagamit mo sa speedrun, yan ang gamitin mo sa rest day. Carbon plated man yan o hindi. Pagdating naman guys sa sapatos na pang long run, depende ito sa workout. Kung halimbawa yung long run mo ay mabilis o mabagal na long run. Kung mabilis ang long run, magaan yung gamitin mo. Responsive ang midsole. Kahit hindi super lambot,
stable, pwedeng carbon-plated or non-carbon-plated shoe. Yung hindi basta-basta dumadapa ang midsole kahit ilang oras ka nang tumatakbo para hindi ka kapusin sa response at energy feedback ng midsole. Dahil kapag flat na yung nararamdaman mo o dumadapa na yung midsole, nababawasan nito yung performance mo sa pagtakbo ng mabilis. Damang-dama mo yung impact ng paa mo sa ground bawat takbang mo na magkukosyon ng pananakit o discomfort ng lower body mo. Kaya lagi kong sinasabi ito sa mga review ko kung hanggang saan sa tingin ko pwedeng itakbo yung isang sapatos. Dahil ang hirap tumakbo ng flat na o matigas na yung midsole ng sapatos. Kung mabagal naman yung long run mo, mas maganda yung may enough support, stable, responsive ang midsole, super lambot na midsole. Dahil kapag mabagal ang takbo mo, ramdam na ramdam mo yung impact ng paa mo sa ground. At dapat hindi carbon-plated na sapatos. Kung hindi malambot yung midsole ng sapatos, magkukos ito ng discomfort, especially sa tuhod natin. Sa paa tulad ng plantar fasciitis. Guys, ganyan din yung marerecommend kong ideal na sapatos na pang LSD. So pag-usapan natin yung aggressive na sapatos. Bakit ba tinawag itong aggressive na sapatos at paano nangyayari yon? Example dito kay X-Step 160X 6.0 Pro. Yung forefoot nito, dito sa harapan, mataas yung curve. Dito kay 361 degrees Furious 2.0 ay mataas din yung curve. Ayan. Tapos dito kay 361 degrees Flame 4 ay mataas din yung curve dito sa harapan. Yung common na angle nito ay 15 degrees. Pero pag tinitingnan ko to guys, yung sa kanila, parang sobra ito sa 15 degrees. Mga 20 degrees yung curve nito. So ang effect ng curve na to ay para mag-roll ng mabilis yung forefoot natin kapag lumaland yung paa natin sa ground. Parang ito yung ground, paa mo. So pag ganyan, naka-ready na kagad siya. Pagbagsak ng paa mo, naka-ready na kagad yung forefoot mo para mag-take off. Kaya hindi natin nararamdaman na napapatakbo pala tayo ng mabilis. Tinutulak tayong tumakbo ng mabilis nang mayroong ganito. Kaya tinatawag siyang aggressive. So ganyan nangyayari kapag mayroong rocker. Nga pala guys, mayroong iba't ibang klase ng strike pattern ng tumatakbo. Mayroong heel striker, forefoot striker, midfoot striker na katulad ko. Dapat alam mo yan kasi nakasalalay dyan yung comfortability ng paa mo kapag tumatakbo ka. Example, kung halimbawang heel striker ka tapos yung nabili mong sapatos ay forefoot, discomfort ang abot mo nun kapag tumatakbo ka. So paano mo malalaman kung heel striker ka? Example, kapag yung bagsak ng paa mo ay nauuna itong heel striker yan. Kung ang nauuna naman ay itong nasa harapan, forefoot yan. Kung halimbawang pantay naman, midfoot striker yan. So, paano nyo makukonfirm kung anong strike pattern kayo? Alam nga naman pag tumatakbo kayo, nakatitig kayo dun sa sapatos, dun sa strike ninyo habang tumatakbo, hindi kayo nakatingin dun sa harapan. Baka madisgrasya kayo nun kasi ang tinitingnan nyo ay yung foot strike nyo. Ang pagbasyan nyo guys ay yung gasgas ng rubber outsole. Kung halimbawang ang gasgas ng rubber outsole ng sapatos nyo ay itong nasa heel, gasgas ito, itong buo na to, ibig sabihin nun, heel striker ka. Kapag naman yung gasgas ay nandito sa forefoot, ibig sabihin nun, forefoot striker ka. Kapag naman yung gasgas ay pantay, ibig sabihin nun, midfoot striker ka. Merong mga gasgas na nandito lang sa gilid, tulad ko, supinator ako. Meron namang gasgas ay nandito lang sa gilid, yun yung mga nag-o-overpronate. So sana malinaw yan guys. Kung meron pa kayong tanong about sa mga running shoes, i-comment nyo lang dito at pagsasama-samahin ko yung comment nyo. Gagawan ko ng video para mas maliwanagan kayo kung ano yung tanong nyo sa akin. Maraming salamat po sa panonood at transay po.